Maayong gabi mga kaigsunan. Aniya na usab kita sa atong ikaduha nga gabi sa atong week of prayer. Ug usa ni kanindot nga buluhaton nga atong ginahimo sa dili pa mo sirado ang tuig 2020. Mag-ampo ta alang sa pagsugod. O Dios nga balaan samtang kami magapadayon sa pagtuon ining ikaduha nga hugna sa among usa ka semana nga pagpamalandong sa imong mga pulong nga ikaw mao ang Dios nga makausab ug makaayo sa among kinabuhi ug sa bisan kinsa nga kinabuhi nga madaot ug mapusgay. Salamat sa imong pagkamaayo. Giyahi kami sa among pagtuon ining kagabihon, akong ginatugyan ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karon nga topiko hisgutan nato Jonah. Kay gabi gisgutan man nato si David. Unsa gani ang affiliation ni David? David, a man after God's own heart. Karon Jonah, the rejecter of the divine order. Dunay daghan mga pangutana. Duna bagayoy igo nga hinungdan nga si Jonah mo reject sa tawag sa Ginoo? Usahay sa atong pagbasa mo ingon lang ta nga si Jonah gyud tapulan, talawan. Sayon lang nato istoryahon. But if we dig deeper, atong masabtan nganong si Jonah rejected the order of the Most High nga moadto sa Nineveh. So akong giuting kay gamay nga bahin, wala ko nagdeal kaayo nganong si Jonah ning reject because that's what the Bible is telling us. Nga si Jonah ning reject. Ang wa na to masabtan nganong iyang gi-reject. Wa man po'y mabasa sa Biblia nga nahadlok siya padulong sa Nineveh. The Bible is silent that Jonah is afraid. Pero ang question nganong iyang gi-reject? There must be a deeper nga kahulugan. Pareha karon. If we judge sa atong makita basin mahimo ta nga matalay ta. Now the question is, how about Jonah? Si Jonah atong nasayran nga imbis padong sa Nineveh ning simang sa Tarsis. Is there any deeper reason nga atong masabtan si Jonah in fairness ni Jonah? Now atong sugdan Jonah chapter 1 verse 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Son of Amittai. Actually, ang Pinoyanan ni Jonah sa history, ilabi na magbasa ta sa 2 Hari kapitulo 14 bersikulo 25, indicates that Jonah is from Gath-Hepher, a small border town in ancient Israel. So buti pasabot si Jonah naagod siya nagpuyo sa teritoryo sa Israel. For the record, naa siya nagpuyo sa gamay or sakop sa teritoryo sa Israel. Now verse 2, ang Diyos nagsugo, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Sugo din sa Ginoo, Jonah, adtua ang Nineveh, walihi sila nga ang ilang mga sala ning abot sa ako. Wala nag-ingon ang Dios, Jonah, adtua ang Nineveh. Unya pahibalua sila nga laglagon ako. Ingon ang Biblia, adtua og walihi. Walihan na. Now, sa background aron masayod ta, nganong nag-ingon man nga tungod sa pagkamakasasala nga ning abot nganhi kanako unsa man day ang Nineveh. Unsa man day ang background sa Nineveh nga grabe naman di ay ni nga pagkamakasasala. Nineveh, the capital of the Assyrian realm. In the time of its temporal prosperity, Nineveh was center of crime. Ingon ana ang siyudad sa Nineveh. And wickedness. Inspiration has characterized it as the bloody city. Siyudad nga grabe ang pagbanak sa dugo. Full of lies and robbery. In figurative language,
The prophet Nahum compared Ninevites to a cruel, ravenous lion, upon whom he inquired, hath not thy wickedness passed continually? Gi-explain igsoon nga ang Ninive sentro sa mga krimen. Gitawag siyang syudad nga puno sa dugo. O gi-paralel siya sa usa ka leon nga mangtas og nagangulog. O naghisgot man gyud diri og pulong nga Nahum na upon whom he inquired hath wickedness. Kinsa nagsulti? Gimension diri language the prophet Nahum compared. So atong tan-awon unsay gisulti ni Nahum kay nagmention man ang Jonah ang background sa Nineveh about ni prophet Nahum. Unsa may giingon? Nahum chapter 3 verse 1. Woe to Nineveh, alaot ang Nineveh. Woe to the city of blood, full of lies, full of plunder, never without victims. Verse 19, nothing can heal you. Your wound, imong mga samad, is fatal, makamatay na gyud. All who hear the news about you clap their hands at your fall. Tiyaw mo na, tanan nga makabati sa Nineveh, nga na madaot ang Nineveh, mamakpak ang mga tao. Mayra, marise. For who has not felt your endless cruelty? Grabe ka, daot ang gingharian sa Nineveh. Mao puning nahitabos Nineveh. Pirting kamangtas nga syudad, a city of blood, the center of crime. Tanan nga mahitabo diha sa syudad sa Nineveh nga mga trahedya, ang mga tao mamakpak. All who hear the news about you clap their hands. Usa sa mga butang ning sibot sa kong hunahuna, pastor, gawas sa syudad nga nganong gitawag man ni siya center of crime. Unsa man dining Nineveh kaniadto og ang Nineveh nga presente karon. Akong nakuha ang usa ka documents. Nineveh, the Assyrian homeland of Assyria. So unsay capital sa Nineveh? Assyria. Classical Syriac refers to areas inhabited by Assyrian. Ang Nineveh, the areas that form the Assyrian homeland are parts of present day. Ang presente nga panahon karon, Iraq, Turkey, Iran, and more recently Syria as well. Ang presente di ay nga Nineveh karon, Assyrian, mao ka ng lugar ang ISIS nagpuyo. Ang presente nga Nineveh karon, mao ang mga mangtas nga naa diha gikan sa Iraq, sa Turkey, sa Iran. Grabing pagkuyanap niining klasiyas mga tao. So by history, kung magtanaw ka, grabe ng mga ISIS ka ng mga tawhana, grabe gyud mo patay way kaluoy. Tanaw ni mong history, mao gyud ng mga kaliwatana. Because Nineveh, ang center ana is Assyria, where these people are residing. That's why ang Dios nagsugo gyud kang Jonah, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come before me. Now, by background, atong hinahinayog diga pa nindot maning mutan-aw tas history. Di lang ta moingon nga mao di ay, pero napag yung history. Karon kun ang city of Nineveh grabe kamangtas, unsa may relasyon, minaw ha? Unsa may relasyon sa kadaot sa city of blood sa personal nga kinabuhi ni Jonah. Kung ang Nineveh grabe kamangtas, unsa may labot nako? Si Jonah man ko, wa man ko nagpuyo sa Nineveh. Nganong kinahanglan man ako mudagan sa laing lugar sa Tarsis. Kung ako nagtuo nga ang Dios gamhanan, nganong mahadlok man ko mudasda sa Nineveh. So nailawom-lawom pa nga hinungdan. Unsa ang lawom nga hinungdan? Igsoon ang gingharian sa katawhan sa Dios was divided in two. So ito tana, gitawag nag divided kingdom. Unsa man ang divided kingdom? Kingdom of Israel and kingdom of Judah.
kining duha ka gingharian puro ni iya sa Dios. Wa nagkasinabot, mao nang gitawag sila divided kingdom, but still giangko na nga iya sa Dios. Ang problema lang kay ang nagpangulo sa Juda ug Israel sa mga ancestors nila, usahay nangulo mga gipili nga hari nga nagpakasala. Sanglit ang divided kingdom Israel and Judah gisulong sa taga-Assyrian. Nindot na nga yung background. Mo na yung background. Di nagpuyo si Jonah? Somewhere in Israel. Bantaya, somewhere in Israel. Sa ilang kapanahonan sa iyang mga ginikanan, gisulong ang gingharian sa Israel sa mga Assyrian. Lakip ang lain nga gingharian nga Judah. So here is the documents. The kingdom of Israel, including the cities of Shechem and Samaria in north, sieged by Shalmaneser, king of Assyria. Samantala, ang kingdom of Judah, containing Jerusalem in the south, was attacked by the king of Assyria, nga gihinganlan si Sennacherib. Fortified city of Judah captured them. Unya samtang nagtanaw ko, unsa may labot, unsa may laom pa nga hinungdan, unsa may ning epekto sa diha nga ang kingdom of Israel o kingdom of Judah gisulong sa mga Assyrian. Ingon ang usa ka document nga atong nakuha. During the ministry of Jesus, there was contact with group of people known as Samaritan. Minaw ha? Samaritan. The Samaritans were half Jew, half Gentile. Tunga-tunga sila. The race came about after the Assyrian captivity of the northern kingdom of Israel, 721 BC. So kini di ang tribe sa Samaritan tribe, kining tribo sa Samaritan, wala ni nag-exist dugay nga panahon. Nahimo la ning tribo, human gisulong sa Assyrian ang gingharian sa unsa? Ang gingharian sa Israel. So after nagsulong, diha namugda ang tribe of Samaritan tribe. Question, nganong namugna man? Hugti inyong bakos, ug unsay rason, nganong namugna ning tribo sa Samaritan? Certain people from nations of Israel stayed behind. These people intermarried with Assyrian, producing Samaritan. Nakuha ninyo, Exxon? Og dunay mga balaod sila sa una, Samaritan member of community of Jews, now nearly extinct, that claims to be related by blood to those Jews of ancient Samaria who were not deported by Assyrian, conquerors of the kingdom of Israel. Question, nganong nasuko man ang mga Hudiyo sa mga Samaritan? Here's the thing, sa diha nga gisulong sa mga Assyrian ang kingdom of Jerusalem, Israel, gipangpatay tanan mga kalalakinan, mga sundalo, kay gisulong. And history told us nga ang ilang mga babayi gipanglugos. Gipanglugos, mga bayi gipanglugos, gipanamas-tamasan sa mga Assyrian. Kabalo taon sa kamangtas ang Assyrian. Pag humaglugos, ang uban na mabdos, that's why nag-mention og intermarriage tungod kay dunay balaod sa una nga kung ikaw virgin, lugoson gani ka, pwede ka minyuan sa naglugos nimo. That's the law sa ilang panahon. Actually, the Bible told us, Deuteronomio, Kapitulo 22, versikulo 28 o 29, if a man happens to meet a virgin who is not pledged to marry and rapes her, and they are discovered, he shall pay her father 50 shekels of silver. He must, so 100%, dogmatic ni nga pagkasulti, he must marry the young woman, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. Wa na may muminyo nimo kay gilugos man ka.
So kay virgin man kagilugos, ang naglugos nimo kinahanglan mo minyo nimo. That's why sa atong history there was an intermarriages. Dunay pagminyo sa mga Assyrian ug sa mga babae sa Israel tungod kay kadaghanan nila gipanglugos sa diha nga gisulong ang Israel. That's why nanganak ning dako ang generation mauna nga namugna ang Samaritan tribe. Therefore, ang Samaritan tribe, in conclusion, bunga siya sa pagsulong sa mga Assyrian. Ang Samaritan tribe, bunga siya, anak siya sa mga nilugos, despised by the soldiers of Assyrian soldiers. Mauna nga ang mga Hudyo, hugawan magtanaw sa mga Samaritanhon. Uban ninyo bago pang nakabaluan eh. Pero mauna ang giingon sa history. That's why si Jonah gikan pa sa iyang mga kaapu-apuhan, nagtanom na og laom nga pagdumot sa mga Assyrian tungod kay gipanglugos, gisulong o gibuntog ang iyang gingharian ug ang iyang katawhan. Mauna nga pag-ingon sa Dios, Jonah, go to Nineveh, ang center ana is Assyrian, and preach against it. Kaya ang ilang kasalanan ning sangko na abot nako. Grabe, napukaw ang kayugot ni Jonah. Napukaw ang history. Nagikaligot-gutan ni Jonah. Muna nga dili ta kabasol. Nganong si Jonah was hesitant nga muwali sa Nineveh. Tungod kay naghunahunas Jonah, kung muwali siya sa Nineveh, unya makonvert ang mga tao, dili siya kabalos. Instead of going to Nineveh, he went to Tarsis. Kay gusto niya maguba ang Nineveh. It's a new story for you, Igsoon. That's the story. Now, Ellen G. White said, but Jonah revealed that he did not value the souls in that wretched city. Ellen G. White, mas grabe ang gisulti. Why pagtagad si Jonah? Why pakabana? Bahala mo diha ang mga kalag sa Nineveh. Wa ko'y labot ninyo. He value his reputation. Inyong giyatakan among reputasyon? No, I don't care about you. Lest they should say he was false prophet. Now when he sees the Lord exercise his compassion, attributes and spare the city that had corrupted its way before him, Jonah does not cooperate with God in His merciful design. Ang Ginoo nagpakita og usa ka bisan makasasala ang Nineveh. Ang Dios nagpakita sa iyang tinud-anay nga pagkaluoy ug paghigugma nga iyang gisugo si Jonah, preach to Nineveh. Aron maghinulsol. Si Jonah wa mo sugot, ning reject siya sa mando sa Ginoo because ang iyang kasing-kasing giputos sa pagdumot, giputos sa kayugot, o giputos sa kasuko. Una nga, if our hearts, atong kasing-kasing zone, maputos sa mga kasuko o kayugot, di na gyud ta mo bati o kaluoy. Even the command of God, di na ta kabalong maminaw when our heart is filled with hatred. Lucas kapitulo 10 versikulo 33 ug 35. Tanawa unsa pud kanindot tuota bisan ang mga Samaritanhon bunga sa mga paglugos sa mga Assyrian, intermarriages ang uban, pero there are good people in Samaria. There are good Samaritans. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and he saw him, he took pity on him. Kadtong gitulis, naluoy siya. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look at him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Dili daot po doy, dili ma-generalize na to. Tungod kay, kini nagpakita nga si Ginoong Hesus dako og pagdaig sa mga Samaritanhon. Tanos Biblia, the good Samaritan. But because of his hatred, Jonah is on the run. Tungod sa iyang hatred.
Verse 3. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. He went down to Joppa. Ang Joppa mo, ng lugar diin na ang port. Musakay siya barko. Where he found a ship bound for that port. After paying the fare, take note, after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsis to flee from the Lord. Klaro kayo? Ning sakay siyag barko, aron mo palayo, gikan sa Ginoo. But have you noticed, akong gi-underlinean, after paying the fare, human siya ning bayad sa iyang pasahe. Igsoon akong gi-analyze. Kung si Jonah, naminaw pa lang sa Ginoo nga mungadtog Nineveh, tungod kay ang Dios may nagmando, when God will command, God will set all things in order. Pero kay si Jonah ningadtog Tarsis, siya ining bayad sa iyang pamasahe. That's the logic. Mas gasto ang kinabuhi nga dili minanduan sa Ginoo. Siya ining bayad og pamasahe kay ang gisudtudlo sa Ginoo padong sa Nineveh. Kay padong sa Nineveh, ako nga Dios may nagtudlo, I am setting all things in order. Ako'y nagplaster tanan, bisan pa siguro sa imong ticket. Pero kay si Jonah ningadto sa lain nga lugar, Tarsis, ikaw bahala si mong ticket. Dili na akong mando nimo. Nakakita kog logic, ang tao nga mulikay gikan sa mando sa Ginoo, gasto kayo ang kinabuhi. Sa unsang bahin na pastor? Mo backslide ka? Musugod na kag inom. Wa ka suguas Ginoo pagpainom, backslide man ka, mupalit na kasi mong bisyo. So ning dugang nakagasto. Tanan nga mga paglikay nato gikan sa mando sa Ginoo, magsigi jud kag kuot og kwarta nga dili unta dapat nimong gastuhan. Jonah paid the fare. Mo na nga kung naalan tas pag-alagad sa Ginoo, sultian ta mo, bisag unsa ka pobre-pobre nato, di gyud ta makabsan. Mahubsan ta pero di ta makabsan. Gipasalig na sa Ginoo nga bisan ang mga langgam, bisan dili kabalong mudaro, sila gipakaon sa Dios. Unsaon man pagpakaon sa Ginoo nimo nga ning simang naman kagdalan? God will not feed. And the bad thing is, kabalo mo unsa kalayo ang din gikas Jonah? Joppa. Asa padulong sa Nineveh. Maunta na iyang destinasyon. Pero diin siya ningadto, padulong siya sa, by the way, unsa man kalayo ang Joppa to Nineveh? Joppa to Nineveh is about 725 miles. Puting layuan na. Pero kabalo mo din padong si Jonah, padong siya sa Tarsis. Kabalo mo unsa kalayo ang Tarsis? It's about 3,000 miles. Buot ipasabot, ang mando sa Ginoo, pirting duula. Tungod kay ning layas siya, pirting layuas siyang giabtan. 3 times ang kalayon sa iyang gilaktan. Buot ipasabot, kung ang pamasahe padong sa Nineveh, 1,000 times 3, ning bayad siya 3,000, gasto kayo. Wala nga sumada total, gasto kayo ang malayos Ginoo. Ning gasto ka sa imong bisyo, ning gasto ka sa imong gustos kasing-kasing nga wala gisugos Ginoo, nasakit ka, gasto na pug ka sa ospital, pirting daghanas gastuhan sa dili unta angay gastuhan. Because Jonah ran away from God. Hinungdan because of his hatred. Mga igsoon, sultian ta mo. Kung doon na ganitay kayugot sa atong kasing-kasing, nibisan kinsa, sumada total tibok tuig, mas dako ka gasto. Ngano man, if you have hatred, matud pa sa mong pagtuon sa akong mga professor, when you have hatred deep within your heart, it will create a disease. Kay kada adlaw ka nga masuko, it will never do good to your body. O di masakit ka, nag-complicate na, pirting gastuha, og natunog nga COVID, impas na doble. Again, Jonah chapter 1 verse 6. All the sailors were afraid and each cried out of his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone up, down.
And Jonah had gone below or down where he lay down and fell into a deep sleep. Mga kaigsunan, lesson learning kag Jonah. Gikuhaan ako punto. Nga kung mudagan ka palayo sa Ginoo, sa iyang mga mando, you will never go up, but you will go down. Panginabuhi, negosyo, tanan plano nimo, hagba gyud ka, pailawom gyud ang imong dating. Jonah, instead nga tuwaon ta siya sa first class, kay Ginoo nagsugo, first class gyud ka. Dili pwedeng sugoon kas Ginoo pagwali, ibutang ka dito sa pinakasuok. First class ka, karon kay di naman na mando sa Ginoo. Tuwa sa baggage, tuwa sa ilawom. And makita ninyo igsoon, ang usa ka Adventista, usa ka mag-alagad sa Ginoo, nga wa na maminaw sa mando sa Dios, imong kinabuhi murag tuwa ka suok. Tanan imong pagpaningkamot, kapoy ra ang imong dangtan, wa gyud uminto. And in verse 5, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that ship threatened to break up. Mga kaigsunan, sa panahon nga tawgon ta sa Ginoo, kay iya ta nga tao, sa panahon nga maguba ang atong pagkatao tungod kay nagdesisyon ta nga maguba ta atubangan sa Ginoo, God can still fix you. Mutahi gihapon ang Ginoo sa imo. In what way? God sent wind. Sa mga panahon igsuon nga ato nang gitalikdan ang mando sa Dios, ang kagustuhan sa Ginoo, ang Ginoo tungod kay nahigugma nato, Brother Abraham, magpadala gyud na siya og bagyo. It might be people, it might be situation, pero kung di na gyud madala, padalan gyud ta og bagyo sa kinabuhi aron manghinuklog ta nga kita nalayo sa pag-alagad sa Dios. Verse 6, the captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe He will take notice of us so that we will not perish. Kinsa may gipadala sa Ginoo? Gawas sa bagyo. God will send wind. Sa ato pa mga kalamidad, trahedya. Aside from wind, God will send people. Tanawa kinsa people ni or wind? The captain, ang kapitan sa barko, went to him. So gawa sa mga bagyo naagi tao nga gamiton sa Ginoo sa pagpahimangno nimo nga nalayo ka na sa prinsipyo sa Ginoo. Nga wala ka na nagsunod sa mando sa Dios. Aside from tragedy, God will use people. The captain went to him. Verse 7. Then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find who is responsible for this calamity. They cast lots, and the lot fell on Jonah. Now what we can learn from here? God will send wind. It represents tragedy. It represents kalisdanan. God will send people to remind you. And the third one, God will expose your sin. Sa panahon nga bisag unsaon ni magtago sa ilawom sa barko, if wala ka nakigsitol sa Ginoo, i-expose, bot ipasabot, ipadayag sa Ginoo sa katilingban ang imong sala nga gitago-taguan. Tanaw, wag gud sila kabalo kinsa ang sadaan ato. Nagkaslat sila. Unsa nang kaslat si Buano? Nagripa. Og sa ilang pagripa, natunong kang Jonah. Do you think sulagma nga natunong kang Jonah? No. God exposes Jonah's rejection because of his hatred. Away mahimos Jonah kay naabot man gyud sa iya ang ripa. And then in verse 9, he answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Ang nakanindot lang, kaysa diha nga nabutyag ang iyang baho, nabutyag ang iyang tinaguan nga sala, niangkon gyud siya, Ate Eileen. Naingon siya, I am a Hebrew, and I worship God.
Ning rason bas Jonah? Wa nay daghang rason. Pagkabulgar sa iyang sala nga tinaguan, ingon dayon siya, tinuod na mga kompanyeros, ako gyud nang naigo sa kaslats. Ako gyud na. I worship God and I am a Hebrew. And what's the result? Verse 15. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. Unsa may lesson makuha na to? Ang leksyon makuha, bisan pag si Jonah niingon, I am a Hebrew, I worship God. Jonah did not escape the consequence sa iyang pag-reject sa mando sa Dios. Muna akong gingon igsoon, ug natay sala, mga tagpasaylo sa Ginoo, pero andam tang mudawat sa bayad niini. Ngano? Bisan pag ning angko nas Jonah, gilabay gihapon siya ngadto sa dagat. Tungod kay ang dagat wala muundang sa pagdagko sa baod. Ang unos wala muundang because the storm and the sea ask for the consequence of Jonah's rejection. Sa dihang gilabay siya, nakalma ang kadagatan. Ang nindot lang, kay bisan na ay consequence ang tao, unya mahinulsulon siya sa Ginoo, God will still provide provision. Do you think namatay si Jonah? Wala oy. Dunay dakong isda sa ilawom. Ug unsa tong isda, awa na ko kabalo. Basta kay dakong isda, kay daghan mang isda dagko. Ako anto pastor, kanang whale shark ug unsa diha, wa may mabasa. Kay di man lang whale shark nga dako nga isda. Basta kay naay isda, unsa may lesson makuha? Bisan pa sa consequence, tungod kay naghinulsol si Jonah, God is fixing Jonah. Wala niya tuguting mamatay. Dunay isda nga andam ning sa pupo ni Jonah. Verse 4, chapter 3. Jonah began by going to a day's journey into the city. Kay human naman siya, gibugwak na siya sa baybayon. So pagbugwak sa baybayon, Ginoo, karon, sukad karon, musunod ako sa imong mando. So change na kunuhay si Jonah. But his hatred is still there. Nausab siya. Unsa man pagkausaba, sugod na siya, sige. Ninibin ako, Ginoo, wa nay problema, wa nay makababag. Ninibin ako padong. O I guess gibugwak siya siguro the place Ninibe. Kay ang story human siya gitsuyop sa isda. The next chapter nagwali naman sa Ninibe. So agi-assume nako nga tuwa siya gibugwak sa baybayon sa Ninibe. So okay na siya, wali na ko Ginoo. But still hatred is still in his heart. Naaghapon ang pagdumot. So good na siya gwali. 40 days, he began by going days journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. Lipay kayo siya ba kay? Ang iyang una-huna, magwali siya, laglagon ang Nineveh! Iyang una-huna guro, Nineveh will not repent. So, okay, pabor niya, win-win solution. Ning sunod siya mando sa Ginoo, pero naghuna-huna siya, ang mga tao di gini mamati, laglag hapon ni, okay lang, labanat siya gwali. Pero ang problema kay verse 5, the Ninevites believe God. Imbis, ang iyang huna-huna, dili maminaw, verse 5, ninto manoon sa Ginoo. So kung ako patos Jonah, og na ako'y hatred, diri ko nahigmata igsoon. Kung si Jonah, now listen carefully, kung si Jonah, ang iyang intention malaglag ang Nineveh, ug ang iyang pagdawat sa mando sa Ginoo nga pagwali is just a compliant, ning comply lang ba? Nga muwali lang. Kung ako si Jonah, dili na ko ayuho gwali. Anong ayuho man ako gwali nga akong intention malaglag? May lag mo to, may lag dili. So, karon kining to ang mga tao ka sa Ginoo. Buoti pa sa butigsoon, dili ka tiaw-tiawan kung magpagamit as Ginoo, because when we start to preach, it is no longer us, but it is the Holy Spirit.
Nganong makakonvert mas Jonah nga hatred man siya? So kining tuom ng mga tao, it is not him. Pero kay nagpagamit siya, and God is trying to fix him up. A fast was proclaimed. Agoy, walang mo to, Ate Aileen, nanggipuasa pag yun. Mas grabe na yun eh. And all of them, agoy, tanan pag yun. From the greatest to the least, put on the sackcloth. Jonah chapter 3 verse 4. Gikan sa hari, hangtod sa labing ubos nga tao. Silang tanan, wala nangaon, nagpuasa, tungod sa ilang paghinulsol. Verse 6. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, niabot yung warning, he rose from his throne. Hari na ha? Took off his royal robes, gitanggal niya. Covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Ang gisulti sa hari 7 and 8. This is the proclamation he issued in Nineveh. Convert mang hari. Himo siya balaod sa siyudad sa Nineveh. Ingon siya, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herd or flocks, taste anything. Do not let them eat or drink. Tanan, hasta mga mananap, way mo kaon o way mo inom. But let the people and animal be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Grabe, igsoon. Sa unang panahon, sa panahon ni Jonah, wa kay makita nga bautismohanay. Doon na ba yung bautismo? During the time of Abraham tanan, walay mga bautismo dito ay mong makita. Kini, panahon na, walay bautismo. Pero og naa pa to'y bautismo sa unang panahon. This is the greatest history. Nga tawgo na to mass baptism, mass conversion. Kay ang hari mismo, hasta mananap. Limang kana, imbis taura, hasta mananap, dili pa kanon. Hasta mananap, dili pa imnon. Patawgon sa Ginoo, so pagtawag mananap sa Ginoo. Ingon ana kalawom ug kalapad ang impact sa pagwali ni Jonah. Bisan sa iyang hatred. Verse 10. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Ingon ng Diyos, sukad karon, dili na nako laglagon ang Nineveh. O, kinsa na may na problema anang istorya ha, nga dili ilaglagon? Ang mensahidor, si Jonah. Verse 1 to 3, chapter 4, but Jonah, this seems very wrong. Ginoo, sayop pagod aning imong desisyon ba? Sayop yun kayo. And he became angry. He prayed to the Lord, isn't this what I said, Lord? Mao ni akong giingon nimo, Ginoo, when I was still at home. That is what I tried to forestall by fleeing to Tarsus. Maulagi ni Ginoo, giingnan pa kanako daan. Nga di gyud ni malaglag ning Nineveh kay maginulsol gyud ni. O na nga, wa maggamit gihapon, ningadto na lang kog Tarsus. Giingnan ta pa ka Ginoo. Siya nanoy nagmando sa Ginoo. I knew that you are a gracious and compassionate God. This is how God allowed Jonah to see. Dito sa iyang balay, puno siya sa kayugot. Pero taliwala sa iyang kayugot, nakita ni Jonah ang opposite nga karakter sa Ginoo. Naingon siya, kabalo man ko Ginoo ba? Nga ingon-ingon ka nga magwali against Nineveh. But I know you. You are slow to anger. You are compassionate God and abounding in love. A God who relents from sending calamities. Ginoo nga mupugong sa paghatag og mga kalamidad. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Grabe, Jonah. Gahi pa siminto. Sa Ginoo, mauna lang man may pag-imo kompatyon. Kaysa ang mga Nineveh, di mo laglagon. Unsay tubag sa Dios. But the Lord replied,
Is it right for you to be angry? Mga kaigsunan, the same question ang gipangutana sa Ginoo. Pastor Bong, Sister Eileen, Brother Junjun, o uban pa nato, kung naay mga panahon nga grabe gyud natong pagdumot, kasuko og kayugot, ngadto sa usa ka tawo, ang sama nga pangutana sa Ginoo, akong ipangutana nato. May katungod ba mo nga masuko? Is it right for us to be angry with someone? Jonah, sakto ba nga masuko ka? Ha? Sakto ba? That is a question. Verse 10 and 11. But the Lord said, you have been concerned about the plant. Kay kaning panahon na igsoon, di ba init? Hangyo sa Ginoo, bagut-but na po siya. Unsa may gipatubo sa Ginoo? Gipatubuan siya, mulandong niya. Mulandong nga vine niya. Inya humaglandong, pila lang ka mga gutlo, nalaos, namatay, suko na po siya. Kining tao bitaw, tirailin nga, puno sa kayugot, magsigig bagut-but. Gamay ray hinungdan, bagut-but, bagut-but. Mo nang mailhan nimong kanang tao nga mag-okay-okay lang pero sigig bagut-but, ayaw mo tuong okay, di na okay. Lawom nagpagdumot, basta sigig bagut-but. Sigig bagut-but, sige no, sige bagut-but. Sanglit ang Dios nag-ingon. But the Lord said, you have been concerned about this plant. Nganong namatay ang tanom, nalaos. Though you did not tend it or make it grow. Di man ikaw nagtanom. Di man ikaw nagpatubo. It sprang over the night and died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000? Take note, pila? More than 120,000 people who cannot tell the right hand from their left, and also many animals. But Jonah stand as a reminder that God is also merciful, and that sometimes He is merciful to the people we hate the most, the one who are least deserving. Mao ni ang punto igsoon. Sa mga tao nga atong gikayugutan, sa mga tao nga atong gikahiubsan, sa mga tao nga grabe na tong kasuko, hinumdumi, God has mercy for them. Muna nga, undango na tong kasuko og naaman, nga naman, bisag unsao na tong kasuko, ang Ginoo mo question, do na ba kay rason masuko? Jonah, do you have any reason? I love those people in Nineveh. You hate them, I love them. You hate them, I love you too. Sige lang kag bagut-but. Same. And sa usa ka komentaryo akong gibasa, Jonah is a handbook about evangelism. Take note, Jonah is a handbook about ebanghelyo sa pagpangwalis maayong balita. It teaches that sometimes the messenger, kita nga mensahidor, is the principal obstacle in the work of evangelism. Bugat na, igsoon. Mo nang sakto gyud. Kita nga Adventista unta, kita unta ang mensahidor. Pero ingon sa Ellen G. White, sama sa naihitabo kan Jonah, usahay ang dakong babag ang mensahidor. Prejudice and personal animosities destroy the best missionary plan. Compassion must be part of the life of the real messenger of hope. The Lord has a time to judge each society. Si Jonah, nga unta mao'y mag-una-una dito sa dakong revival, nahimo siyang obstacle. Kay sigig bagot-bot. Kita nga mensahidor for great revival, ingon ang atong komentary, probably, kita nga mensahidor are the greatest obstacle. Ellen G. White continued, confused, humiliated, and unable to understand God's purpose in sparing Nineveh, Jonah nevertheless had fulfilled the mission given to him to warn that great city. Karon ang atong topiko, igsoon ang atong theme, God can fix you. Bisan si Jonah na hatred, bisan si Jonah na kayugot,
ang nakanindot lang igsoon, na ay bright side and bright attribute si Jonah. Mas ganahan ko aning bahina, nga bisag sigig bagotbot, na agi. Bisan sigig yaw-yaw o sigig yango-ngo sa Ginoo, ningwali. Kumpara sa way bagotbot, way kisaw sa simbahan, unya way agi. Pamalandungan niyo igsoon. Bisan si Jonah, guba ang iyang pagkatao. But God fixed him up. Ang question, did Jonah really fulfill the mission nga gihatag sa Ginoo? Yes, Ellen G. White can confirm it. Jonah nevertheless had fulfilled the mission given him to warn that city. Gikan sa hari kutob sa pinakaubos, they all repented and made a decree nga tanan hastang mananap, dili mangaon, but to call on the name of the Lord. And though the event predicted did not come to pass yet, the message of warning was nonetheless from God, and it accomplished the purpose God designed it should. Mga kaigsunan, bisan pa sa atong kinaiya nga usahay di masabtan, kung magpagamit lang ta sa Ginoo, God will use us. Bisag guba ang atong pagkatao, nya mutawag ta sa Ginoo, musunod ta sa iyang mando, ug sugo, God will fix us. And God will accomplish something bisan sa atong pagkatao nga kuwang tagkumpiyansa. The only thing is, take away the hatred within. Ug pananglit natay kasuko, natay kayugot, okay raman siguro na, magka-kasuko ay ta ba? Pero di na nato pa, abuton pa dyan pagkaugma. Ug nasuko, taro nasuko, kay abnormal man po nang di ta masuko. Pero pag humag kasuko, labay pila ka oras, ay napadugaya. Nung okay na ba? Nga naman, hatred will lead to run away and never hear the call of the Lord. Nanghinaot ko mga kaigsunan nga ang iglesia sa Ormoc, I'm looking forward magkahiu sa tas pagpangwali sa maayong balita. Aron ang bugos nga syudad will come to know about God. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan.